Good evening pa sa ating lahat. Narito namin si Len para sa ating ika-117th day na ating sharing ng devotion video. And thanks God because tumatagal ang ating pag-sharing ng devotion video. And it's a good thing because may nakikita tayo na mayroong kapatid natin mula sa YouTube na ngayon ay nagla-live na siya sa Facebook ng kanyang sharing din ng devotion video. So, it's good that what we are doing is encouraging our friends or mga nakakapanood sa atin. Nang sa gayon ay mag-share din sila ng kanilang mga daily devotions for our Lord, diba? Gamitin ang kanilang social media to expand the kingdom of God. And thanks God, kahit medyo late na ngayon, it's past 11. Ayan, kasi medyo late na nakauwi yung aking mga amo mula sa biyahe nila mula sa Japan. Siyempre, inasikaso ko pa sila. So, ayan, late na tayo nakapagpahinga. Pero okay lang naman dahil bukas is lunch lang kakain yung alaga ko. Tapos wala silang hapunan, di ba? So, pagpapahingay na naman din nila ako. Although, nakapagpahinga ako during mga time na wala sila dito sa Hong Kong. So, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon para sa lahat ng mga blessings at mga nangyari sa ating buhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat at pinupuri ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mapayapang pagbalik ng aking mga amo dito at ng kanilang pamilya sa Hong Kong. Panginoon, sa inyong pag-iingat sa kanila, Panginoon, and for being a provider for me and my family, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay nila, Panginoon, na bagamat hindi ko pa alam, Panginoon, kung sila ba ay tumanggap na sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas. Ngunit alam ko po, Panginoon, na hinihipon ninyo ang kanilang puso, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, sa kanilang kabutihan na yan, Panginoon, ay nakikita na naghahari kayo sa kanila. At dalangin ko po, Panginoon, ng maayos lagi na pagsasama ng bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat sa buhay, kalakasan, mga biyaya, pag-iingat at hininga na ipinagkakaloob nyo sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na mas lalo pang dumami, Panginoon, ang maabot ng aming pagbubuli-buli na ito ng inyong mga salita, Panginoon, sapagkat napakasarap, Panginoon, na ipahayag sa iba ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, para sa katubusan ng aming kasalanan, Panginoon. Sabi nga, if Jesus sets us free, we are free indeed. Kaya salamat po lalo higit sa inyo, Panginoon, na siya nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan sa bawat araw, Panginoon, at sa banal na Espiritu na siyang nag-i-intercede sa inyo, Panginoon, upang ang aming mga secret petition at mga hindi namin kayang idalangin sa pamamagitan ng salita, Panginoon, ay ang banal na Espiritu, Panginoon, ang sasabi sa inyo kung anong mga kailangan namin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, kayo ang mapapurian at maghari, Panginoon. Maitaas sa kaitaasan, Panginoon. At kami manatiling nasa mababa, Panginoon, at manatiling humble po na nagpapasakop sa inyo sapagkat kayo ang nagbibigay ng karunungan, kalakasan, hininga at lahat ng bagay na aming kakailanganin. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 19:39. Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad." Message, dito naman ay makikita natin na di talaga maiiwasan na may mga kontra sa tagumpay mo. Dahil sa ilang mga pariseyo na nagsabi kay Jesus na patigilin na ang mga alagad nito. Application. Kaya nga sa mga unang talata ay sinabi na ang mga mahal mo sa buhay o malalapit sa iyo ang nagbubunyi sa tagumpay mo. At ganoon nga ang ginawa ng mga alagad ni Jesus, kaya malalakas ang sigaw ng mga ito ng papuri kay Jesus at sa Diyos. Subalit ang mga kontra kay Jesus na mga pariseyo ay pinapatigil ang mga alagad ni Jesus. Ang nasa isip kasi ng mga pariseyo ay parang binabastos ng mga ito ang Diyos dahil hindi nila kilala si Jesus na bugtong na anak ng Diyos. At isa pa, ayaw ng mga ito na makarating sa mga Romano o mag-aklas ang mga tao o giyera sa pamumuno ni Jesus dahil mawawalan din ang mga ito ng kontrol sa mga tao. Mas gusto nila na wag makawala o makalaya ang mga tao sa pangaalipin nila at sa mga mali at mahigpit na batas na pinapairal nila. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, dito, di ba, makikita natin na kung ang mga alagad ay dahil syempre close ang mga alagad niya sa ating Panginoong Yesus at sila talaga
ang mga nakakita ko anong ginawa ng ating Panginoong Hesus ng mga milagro, mga pagpapagaling, pagtuturo ng ebanghelyo, 'di ba? At talagang yung mga paglalakbay at mga journey ng ating Panginoong Hesus para maabot ang bawat mga kaluluwa na kailangan ng kagalingan, kailangan ng pagpapalaya at kailangan mapalaya sa mga masamang espiritu, ay sila yung pinakauna na talagang nagre-rejoice o nagbubunyi sa tagumpay ng ating Panginoong Yesus, 'di ba? Pero ayun na nga, syempre sa bawat tagumpay, sabi nga merong kontrabida or merong kokontra sa iyo or meron talaga na minsan hindi mo sinasadya ay maiinggit sa iyo, 'di ba? So, dahil ang hangarin ng mga pariseyong ito ay para sa kanilang karangalan, hindi para sa karangalan ng ating Panginoong Yesus. At kaya nila sinasaway ang mga alagad nito at iniisip na parang nagbablasphemy pa nga ang mga tao dahil ang pinupuri ay Panginoong Diyos, pero pinupuri din si Jesus na dumarating nga bilang hari na nakasakay sa asno, 'di ba? Pero hindi nila alam na ang sinasaway nila ay ang butong na anak ng Diyos na tunay na magliligtas at magpapalaya sa bawat tao, 'di ba? Kasi iniisip nila, ay, kapag sumampalataya ang mga taong ito kay Jesus, wala na kaming magiging control sa kanila. Kumbaga, hindi na namin sila mapapasunod na dapat ang mga batas ni Moises ang ating sundin. Pero ang ating Panginoong Hesus ay palalayain sila sa ganoong paniniwala, 'di ba? So ayaw nila ng ganun. So ni-reject nila ang ganoong paghahari ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? So kagaya nga yan ng ginawang example ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? Na may hari na kahit ayaw siyang maghari ng mga tao is naghari pa rin siya, 'di ba? Kumbaga tinapos niya pa rin yung gawa or mission na pinapagawa sa kanya ng ating Diyos Ama, 'di ba? Or ating Panginoong Diyos. And napagtagumpayan niya 'yun, ang kamatayan na pinakakinatatakutan ng lahat, at iniligtas tayong lahat sa kasalanan. Kasi kung sarili lang ng ating Panginoong Hesus ang paiiralin niya, is bakit ko naman ililigtas ang mga yan? Hindi ko naman yan mga kaano-ano, 'di ba? Kumbaga, hindi ko naman sila kilala talaga totally, 'di ba? Yung iba nga sa kanila, mga masasama pa ang trato sa akin, 'di ba? Kung sa atin na tao 'yun, 'di ba? Kung ganun yung magiging feeling, ganun yung magiging feelings o siya sabihin natin. Pero ang ating Panginoong Yesus kasi is mas pinili niya na dahil sa pagmamahal. Sabi niya, kung mahal tayo ng ating Diyos Ama, ay ganun din yung pagmamahal at pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Yesus, 'di ba? Sabi nga sa mga tawag dito, sa mga Hudyo, kapag ikaw ay nag-adapt or nag-ampon, 'di ba? Tayo kasi kumbaga si Jesus ang talagang bugtong na anak ng Diyos. Pero the once na pinaghari natin siya sa ating puso at isip at kaluluwa, ay naging adopted children na tayo ng ating Panginoong Diyos Ama, 'di ba? So kung saan sa mga Hudyo ang paniniwala, ang yung sariling anak ay pwede mong itakwil, 'di ba? Kasi nga syempre naging anak mo talaga 'yun, 'di ba? Kumbaga anak mo siya sa laman, anak mo na sa dugo, 'di ba? Pero ang inadapt mo or inampun mo is hindi mo pwedeng i-abandonahin kasi nga yung anak mo ah binigay yun sa'yo ng Diyos, 'di ba? Pero, yung inampun mo, ikaw yung namili, ikaw yung pumili sa kanya or sa kanila na, na mga inampun mo dahil kahit gaano man yan karumi ang pinagmulan, masama man ang ugali, 'di ba? Kailangan mong tanggapin kasi nga pinili mo na siya na ampunin, 'di ba? Kumbaga, ano man ang katangian niya is mamahalin mo. So, ganun ang Diyos sa atin. Kahit gaano tayo kasama, gaano tayo makasalanan, is pinili niya pa rin tayo na mahalin. Pero kung iisipin, sasabihin nyo, bakit kaya ako minahal ng Diyos? Tawag dito, napaka-marumi ko, napaka-makasalanan. Kumbaga, nakakayang lumapit sa Diyos kasi hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Pero sabi nga, mas matimbang yung pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Kaya nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating sangkatauhan, 'di ba? Kasi sa lahat tayo yung
pinakaginawa ng Diyos na espesyal sa lahat dahil tayo ang kawangis ng Diyos. Hindi tayo kawangis ng hayop, tayo ay kawangis ng Diyos, 'di ba? So sa Panginoon, tayo ay precious sa kanyang paningin, 'di ba? So nawa hindi natin aksayahin yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos at kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoong Yesus. Bagkus gamitin natin ang ating buhay, ang ating sarili bilang templo ng Diyos na naghahari siya sa atin, at sa gayon, ito rin ay ating ibinabahagi o itinutulong sa ating kapwa. Sabi ko nga, ang pagtulong natin ay sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Kung makakapagbigay ka ng good service, good advice, pagtulong na pagbibigay ng mga pinansyal, di ba? Or kahit ano, karunungan, talento na pwede mong ibahagi. Lalong higit ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos at kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. Yan ang pinaka-the best na maitutulong at maibibigay natin sa ating kapwa, di ba? Syempre, sa una, hindi mo man mapapansin na nagkakaroon to ng epekto sa kanila. Pero, as times goes by, ayan, magugulat ka na lang na God is working things out for you, di ba? So, nawa po ay may natutunan tayo sa ating share ng devotion video. Basta kahit magkaroon man ng mga kontra sa ating mga nagiging tagumpay o na-achieve ng paunti-unti, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil kakampi natin ang ating Abba Father, ang ating Diyos Ama na siyang nagmamahal at unang nagmahal sa atin kahit hindi pa tayo karapat-dapat, diba? So, let us all pray sa ating closing prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, maraming salamat po Panginoon sa karunungan na ito at dagdag na kaalaman na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Tunay nga Panginoon na bagamat may mga magiging kontra man Panginoon sa aming mga plano, sa aming mga ginagawa at iniisip o aksyon Panginoon, ngunit as long as you are in us and nanggahari ka sa aming puso, isip at kaluluwa, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi nyo hayaan kami na mapahamak, Panginoon, sapagkat mahalin nyo kami and you only want the best for us, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na makatulong kami sa aming kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kung ano man ang mayroon kami, Panginoon. At kung sakaling magtagumpay sila or ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, ay kami ang unang-unang magbubunyi at magpupuri sa inyo, Panginoon, na salamat dahil pinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. At hindi lamang po namin ito hahayaan na masayang, Panginoon, bagkus ay gagawin namin ang iyong kalooban, Panginoon, na ito ay maibahagi sa iba, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga bansa, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, ng pagkakaisa at huwag nang magkaroon ng gera, Panginoon, sa bawat mga bansa, Panginoon, kundi magmahalan at magpatawaran ang bawat isa, Panginoon. Let there be peace in the whole world, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin ko ang lahat ng may mga problemang pinansyal, Panginoon, ano man mga financial needs ng bawat isa, Panginoon. We know, Lord God, na kayo ang magpo-provide, Panginoon, dahil kung ibinigay nyo nga sa amin ang inyong bugtong na anak, Panginoon, ano pa kaya ang hindi nyo kayang ibigay para sa amin, Panginoon? Ano mga sakit at karamdaman, Panginoon, na physical at emotional at spiritual, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang siyang magpapalakas, magpapagaling sa bawat isa, Panginoon. Anumang karamdaman ito, malubha man o hindi malubha, Panginoon. Ngunit kapag ka may pananampalataya sa bawat isa, Panginoon, at lalong higit sa taong dumadalangin sa inyo, Panginoon, ay alam namin diringgin ninyo, Panginoon. At lalong higit sa lahat, Panginoon, ang aming socially na pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, ay lagi niyong gabayan, Panginoon, nang sa gayon ay maipamahagi namin sa bawat isa, Panginoon, ang inyong mabuting balita, ang kaligtasan na nagmumula sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, at ang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa inyo, na maibahagi sa aming kapwa upang maging maayos ang aming samahan dito sa mundo, Panginoon. Ikaw po ang siyang maghari, mapupurihan sa aming buhay, Panginoon, at alam namin na bibigyan niyo pa kami ng mahabang buhay, nang sa gayon ay mas marami pa at mas malawak pa ang maabot ng inyong mga mabuting balita sa mundo, Panginoon. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.